Arangkada na nga ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga gustong kumandidato sa Hatol ng Bayan 2025. At sa ganitong pagkakataon, hindi rin maiiwasan na may mga mag-file ng candidacy, ang mga tinatawag na nuisance candidate. Sino nga ba sila at ano ang sinasabi ng batas tungkol sa kanila? Yan ang pupuntuhan ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Maraming salamat, Dayan, at magandang umaga. Sabi sa Section 69 ng Omnibus Election Code o Batas Pambansa 881, ang mga nuisance candidates, ito yung nag-file ng COC na hindi naman seryoso sa kanilang patakbo. In fact, ang layunin nila ay lituhin ang tao. Kung hindi man lituhin, sapagkat pwede sila mag-file deliberately, nakapareho ng apelyido ng isang kandidato na tuloy nalilito ang botante. Pwede rin na gusto lang nilang libakin o pagtawanan ng prosesong itong mahalaga sa demokrasya. Kaya ang COMELEC, motu proprio on its own o pwedeng may magpetisyon na i-disqualify ang isang kandidato, ay pwedeng mag-rule na ito ay nuisance candidate. Malinaw po dito na ang tanging basehan dito ay dapat may balak siyang lituhin, wala naman siyang intensyong seryosohin, gusto lang pagtawanan o maging katatawanan ng eleksyon. Hindi po kabilang dito na kung ikaw ay walang pera sapagkat nag-rule na ang Korte Suprema na ang kawalan ng kakayahan na pera na panggastos ay hindi sapat na dahilan para i-deklara ang nuisance candidate as early as 1965 nung ninalify ng Korte Suprema yung panukala, yung batas na RA 4421 na noon ay kailangan bago ka makakandidato magpapay ka muna ng bond, yun ay unconstitutional. Hindi rin po basihan na i-declare ng nuisance candidate kapag ikaw ay walang popularity. Sapagkat sabi nga ng Korte Suprema noong 2022, nung doon sa kaso ni Marquez versus the COMELEC, ay hindi pwedeng gamitin ang popularity na basihan sapagkat ibig sabihin niyan, ginagawa lang nating popularity contest ang eleksyon na hindi dapat. At hindi rin pwedeng gawing basihan na porket walang partido o walang suporta mula sa isang established political party ng isang kandidato, ay ito ay nuisance candidate na. Inuulit po natin, hindi po basihan ng pagiging nuisance candidate ang mahirap ka o wala kang partido o hindi ka kilala. Ang tanging basihan dapat dito ay ang layunin mo ay lokohin lang ang mamamayan. Pagtawanan ang eleksyon, gawing katawa-tawa, libakin, at lituhin. O kaya lituhin ang mga mamboboto na merong kandidatong Antonio P. Contreras na sikat. Ako, Antonio P. Contreras, nagpa-file ako ng kandidatura ko. Magkaiba lang kami ng middle initial. O hindi, nalito na ang tao, di ba? So, pinayuhan ng Korte Suprema ang COMELEC na maging maingat sa pagdedesisyon. Dapat case-to-case basis. At ang presumption lagi ay may regularidad ang pagkandidato ng isang tao. Ang sino man na gusto magpa-disqualifika sa isa na kandidato dahil ito ay nuisance candidate o mismo ang COMELEC kung motu proprio yung case na walang nagsampa pero sila mismo ang kanilang legal department ang nagsampa ng kaso, ay kailangan sila may burden of proof na patunayan na itong taong ito ayon sa kanyang kilos, magsampa siya nung mag-file siya ng kanyang certificate of candidacy o kaya talagang layunin niya talagang manlibak. Sila yung may burden of proof. Sila yung kailangan magpatunay na itong taong ito ay talagang gusto lamang manggulo. Sapagkat sabi nga ng Korte Suprema, ang pinaka-importanting procedure natin sa isang demokrasya ay ang eleksyon. Hindi ito pwedeng lokohin lang. Pero hindi rin natin pwedeng basta-basta na lang i-echapuera ang mga tao na makilahok bilang mga kandidato. Ito po isang seryosong desisyon. Yan lamang po aking punto de vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo dyan sa studio at maraming salamat, Dayan. At maraming salamat din po, Professor Antonio Contreras.